ang pinagmulan ng Great Wall. Bago pa man itinayo ang pinakakilala nating Great Wall, may mga naunang ideya na ng pagtatayo ng mga harang at depensa. Libu-libong taon na ang nakaraan sa panahon ng Neolithic, natutong magsaka ang mga tao sa lambak ng ilog Yellow. Dito nagsimulang mabuo ang unang mga pamayanan. Ngunit kung saan may kasaganaan, laging may panganib. Ang mga nomadikong tribo mula sa hilaga, malalakas, mabilis at bihasa sa pangangabayo ay madalas umaatake upang kumuha ng pagkain at yaman. Kaya't nagsimulang magtayo ng mga bakod, hukay at pader na gawa sa lupa at kahoy ang mga sinuunang pamayanan. Bagamat simple, ito ang naging unang hakbang tungo sa mas ambisyosong ideya. Isang pader na kayang tumagal laban sa panahon at kaaway. Pagsapit ng panahon ng Warring States, 475 to 221 BCE, ang China ay hati-hati sa 7 makapangyarihang kaharian. Labanan dito, pagtataksil doon, isang mundong puno ng takot at pangarap na manakop. Dahil dito, ang bawat estado ay nagtayo ng sarili nilang mahahabang pader upang ipagtanggol ang kanilang nasasakupan. Ang mga pader na ito, na karaniwang gawa sa rammed earth, ang nagsilbing unang bersyon ng Great Wall. Hindi pa sila magkakakonekta noon, ngulit nagsimula ng humubog ang ideya na sa pagkakaisa ng mga pader, may mas matatag na depensa. Ang Qin Dynasty at unang pagsasanib ng Great Wall. Pumasok ang isang bagong panahon ng kapangyarihan sa China, ang Qin Dynasty, 221 to 206 BCE. Isang tao lamang ang nangibabaw sa lahat, si Qin Shi Huang, ang unang emperor ng pinag-isang China. Siya ang tinatawag na The Tiger of Qin, matapang, walang takot at puno ng ambisyon. Sa pamamagitan ng apoy at bakal, sinakop niya ang 6 pangkaharian at winakasan ang mahabang digmaan ng Warring States. Ngunit matapos ang pagkakaisa, hindi siya nakontento. Alam ni Qin Shi Huang na ang kanyang imperyo ay napapalibutan pa rin ng panganib, lalo na sa hilaga, kung saan naninirahan ang mga kilubot na Xiongnu, mga nomadikong mandirigma na bihasa sa pangangabayo at bigla ang pag-aatake. Kaya't nagsimulang magtayo ng mga pader nung bagong dinastiya ng pader. Kaya't ipinanganak ang isang ideya, pagsamahin ang hiwa-hiwalay na pader ng mga dating kaharian at gawing iisang napakalaking depensa. Isang pader na hindi lamang magtatanggol, kundi magsisilbing sagisag ng lakas at pagkakaisa ng Qin. Ngunit ang dakilang proyekto ay may kapalit. Libu-libong magsasaka, bilanggo at sundalo ang pinilit magtrabaho sa ilalim ng matinding init, lamig at gutom. Walang awa ang kondisyon. Ang ilan ay gumuho kasama ng lupa, ang iba ay namatay sa gutom o sakit, at marami ang hindi na muling nakabalik sa kanilang pamilya. Sinasabi ng mga alamat na ang kanilang mga kalansay ay naiwan sa ilalim ng pader mismo, dahilan upang tawagin itong ang pinakamahabang libingan sa daigdig. Ngunit para kay Qin Shi Huang, ang sakripisyo ay maliit na halaga kumpara sa kanyang pangarap na isang imperyo na walang hanggan. Sa unang pagkakataon, nagsimulang mabuo ang unang bersyon ng Great Wall, bagamat gawa lamang sa rammed earth at hindi pa sa bato o ladrilyo. Ang proyektong ito, bagamat hindi kasing tibay ng makikita sa mga susunod na dinastiya, ang nagbigay daan sa konseptong magtatagal ng higit 2,000 taon. Isang pader na hahati sa China at sa mundo sa hilaga. Ngunit gaya ng lahat ng bagay sa ilalim ng langit,
Ang Qin ay mabilis ding gumuho. Matapos ang ilang dekada, bumagsak ang dinastiya sa gitna ng pag-aalsa at kalupitan ng sariling pamahalaan, ngunit nanatili ang bakas ng kanilang ambisyon sa mga unang pader na iniwan nila. Ang Han Dynasty, pader ng Silk Road at ang paglawak ng impluwensya. Pagkatapos ng pagbagsak ng Qin, muling nagkaroon ng bagong sigla ang imperyo sa ilalim ng Han Dynasty, 206 BCE to 220 CE. Kung ang Qin ay naglatag ng unang batayan ng pader, ang Han naman ang nagbigay ng mas malalim na kahulugan dito. Hindi lamang bilang depensa, ngunit bilang arterya ng kalakalan, kultura at kapangyarihan. Sa ilalim ng pamumuno ng Emperor Wu of Han, muling binuhay at pinalawak ang Great Wall. Ito'y naging sandalan ng imperyo laban sa mga paglusob ng Xiongnu, mga mandirigmang nomadiko na patuloy na bumabagag sa hilaga. Ngunit higit pa sa depensa, nakita ng Han ang pader bilang tagapagtanggol ng Silk Road, ang ruta ng kalakalan na mag-uugnay sa China at sa kanluran. Dito dumaan ang seda, ginto, pampalasa at mga lihim na karunungan. Sa bawat hiba ng sutla at bawat paglalakbay ng karabana, kumalat ang impluwensya ng China hanggang gitnang Asya, India at maging sa Imperyong Romano. Isipin ng mga tanawin, mahahabang hanay ng mga kamelyo na naglalakbay sa desyerto, dala ang mga kayamanang hindi pa nakikita ng kanluran. Mga mangangalakal na nagsasalubong, nagbabahagi ng wika, relihiyon at kaalaman. At sa malayo, nakatanaw ang bantay ng tore ng Great Wall, nakamasid sa abot ng tanaw, handang magbigay babala kung may paparating na panganib. Ngunit gaya ng lahat ng bagay, may kapalit ang kagandahan ng Silk Road. Maraming sundalo at manggagawa ang namatay sa pagtatanggol at pagpapanatili ng pader. Bawat ladrilyo, bawat tore ay may kasamang pawis at dugo ng mga hindi na nakilala sa kasaysayan. Gayunman, ang Han Dynasty ay nagiiwan ng hindi matatawarang pamana. Sa kanila, ang Great Wall ay naging pader ng kalakalan at koneksyon, hindi lamang hadlang. Ito ang nagbigay daan upang ang China ay hindi lamang maging isang imperyo, kundi isang sentro ng daigdig. Dito natin makikita ang kakaibang katangian ng Great Wall, isang estrukturang sabay na pader at tulay, isang hadlang laban sa panganib, ngulit daan din ng pag-asa at pag-unlad. Ang panahon ng pagbagsak at ang Tang Dynasty, pader ng kaluwalhatian at panandaliang katahimikan. Sa paglipas ng panahon, humina ang Han Dynasty at bumagsak sa kaguluhan. Sumunod ang ilang siglo ng hati-hating estado at panloob na digmaan. Ang Great Wall, na minsang matibay na simbolo ng kapangyarihan, ay napabayaan, nag-iba sa ilang bahagi at halos nalunod sa alon ng panahon. Ngunit nang sumikat ang Tang Dynasty, 618 to 907 CE, muling nagliwanag ang pangalan ng China sa kasaysayan. Sa ilalim ng Tang, muling bumangon ang pader, hindi sa buong lawak nito, kundi sa piling mga lugar na itinuturing na estratehiko. Kung ang Han ang nagbukas ng Silk Road, ang Tang naman ang nagpatibay nito at ginawang gintuang daan ng kultura at kalakalan. Sa panahong ito, ang China ay hindi lamang nagsilbing bantay ng kayamanan kundi tagapagdala ng sining, musika, pilosopiya at relihiyon. Dumaan sa Silk Road ang mga mangangalakal mula Persia, Arabia, India at Byzantine. Kasama ng mga seda at porselana ay ang mga ideya, Budismo mula sa India, sining mula sa Persia,
at agham mula sa Arabia. Ang Great Wall, bagamat hindi kasing higpit ng sahan, ay nanatiling tagapagtanggol ng hangganan. Mula sa mga tore, nakatanaw ang mga sundalo, hindi lamang upang magbigay babala sa mga kaaway, kundi upang masaksihan ang pagdating ng mga banyagang bisita, mga mangangalakal at maging mga misyonaryong nagdadala ng bagong pananampalataya. Ngunit tulad ng lahat ng gintong panahon, ang kapayapaan ay hindi nagtagal. Ang mga panloob na kaguluhan, paghihimagsik at kahinaan sa pamumuno ay unti-unting gumupo sa Tang Dynasty. Muli, ang pader ay nakitang isang bantay na hindi sapat upang pigilan ang pagbagsak ng isang dinastiya. Dito natin matutunghayan ang isa sa pinakamahalagang aral ng Great Wall, na ang pinakamalakas na pader ay walang saysay kung ang nasa loob nito ay mahina, na ang tunay na lakas ay hindi lamang sa bato o ladrillo, kundi sa pagkakaisa at katatagan ng sambayanan. Ang panahon ng pagbagsak at ang Song Dynasty, pagitan ng pagtitiis at pagpapabaya. Pagkatapos ng pagbagsak ng Tang Dynasty, pumasok ang China sa isang panahon ng pagkawatak-watak. Naghari ang kaguluhan ng 5 dynasties and 10 kingdoms, isang panahong tila walang katiyatan ang direksyon ng imperyo. Ngunit mula sa kaguluhang ito, isinilang ang isang bagong pamumuno, ang Song Dynasty, 960 to 1279 CE. Sa ilalim ng Song, muling lumago ang sining, agham at ekonomiya ng China. Ito ang panahon ng gunpowder, ng magnetic compass at ng printing press, mga tuklas na babaguhin ang muka ng daigdig. Ngunit sa kabila ng katalinuhan at pagunlad, ang Song ay naharap sa isang malupit na katotohanan na sila ay napapaligiran ng mas malalakas na kaaway mula sa hilaga. Hindi tulad ng Qin, Han o Tang, ang Song ay hindi gaanong nakatuon sa pagtatayo o pagpapanumbalik ng Great Wall, bagkus nakatuon sila sa diplomasya at pagbabayad ng tribute upang maiwasan ang digmaan. Sa isang banda, ito ay tanda ng karunungan, ang pagpili ng kapayapaan kaysa walang katapusang labanan. Ngunit sa kabilang banda, ito ay naging kahinaan na sinamantala ng mga mananakop. Sa panahong ito, lumitaw ang Khitan Liao, Jurchen Jin at kalaunan ang Mongol Yon, mga puwersang patuloy na nagbabantang bumagsak ang Song. Dahil hindi naalagaan ng pader, maraming bahagi nito ang nawasak, naiwang gumuho o natabunan ng kalikasan. Sa halip na maging matibay na depensa, ang Great Wall sa panahong ito ay naging alaala na lamang ng nakaraang kaluwalhatian. Ngunit may kakaibang katangian ang Song Dynasty. Bagamat mahina sa militar, malakas sila sa kultura at agham. Dito isinilang ang mabagong sining ng pagpipinta, ang detalyadong mapa ng kalangitan at ang musika na nagpakalma sa magulong lipunan. At habang unti-unting umuusbong ang banta ng mga mananakop, ang Great Wall ay nanahimik, tila ba isang matandang guro na nagmamasdan, naghihintay ng tamang pagkakataon na muling tumindig, muling ipaglaban ang diwa ng kanyang layunin. Ang panahon ng Song ay nagtuturo sa atin ng isang mahalagang aral, na kahit ang pinakamaalam na sibilisasyon ay maaaring bumagsak kung ang lakas ng loob at depensa ay isasantabi, na ang katalinuhan at sining ay mahalaga, ngunit kung walang kakayahang ipagtanggol ang sarili, ay maaaring itong lamunin ng kasaysayan. Ang pananakop ng Mongol Yon Dynasty, pader na napinsala at gilawang anino ng kapangyarihan. Dumating ang panahon ng pinakamatinding pagsubok ng Great Wall, ang pag-usbong ng mga Mongol. Mula sa malamig at malawak na kapatagan ng Mongolia,
nagsimulang manghimasok ng isang puwersang hindi kayang pigilan ng mga dinastiya ng China. Ito ang hukbo ni Genghis Khan, isang mandirigmang tulad ng unos, mabilis, walang awa at walang kapantay sa kasaysayan. Noong 1271, matapos ng mahahabang labanan, naitatag ang Yuan Dynasty ng apo ni Genghis Khan na si Kublai Khan. Sa unang pagkakataon, ang buong China ay tuluyang napailalim sa pamunuan ng mga mananakop mula sa Hilaga. Sa ilalim ng Yuan, ang Great Wall ay hindi pinahalagahan. Para sa mga Mongol, ang pader ay hindi simbolo ng kapangyarihan, kundi hadlang lamang sa kanilang walang hadlang na paglalakbay. Sanay silang lumusot sa malalawak na kapatagan at ang mga batong pader ay walang saysay laban sa kanilang bilis at taktika. Kaya't maraming bahagi ng Great Wall ang tuluyang pinabayaan, nawasak at ginawang tambakan ng panahon. Ngunit ang pananakop ng Mongol ay hindi lamang nagdala ng pagkawasak. Sa ilalim ng Yuan, nabuksan ang Silk Road ng mas malaya kaysa dati. Nagkaroon ng masiglang palitan ng kalakalan mula Asya hanggang Europa. Ito ay nagdala ng mga ideya, teknolohiya at kultura. Kasama na rito ang mga panganib gaya ng Black Death na lumaganap mula sa silangan hanggang sa kanluran. Sa panahong ito, tila naging anino na lamang ang Great Wall, isang tahimik na saksi sa pag-ikot ng kapalaran ng mga sibilisasyon. Ang dating ipinagmamalaking bantay ng imperyo ay bumagsak sa ilalim ng yabag ng kabayong Mongol. Ngunit ang pader, kahit nawasak, ay hindi tuluyang naglahas. Sa katahimikang iyon, naghihintay siya para sa isang bagong pagkakataon na muling itindig, muling ipaglaban ang diwa ng kanyang layunin. Ang Ming Dynasty, muling pagbangon at pagpapatibay ng dakilang pader. Matapos ang mahabang pananakop ng mga Mongol, sumiklab muli ang apoy ng Sina. Noong 1368, bumangon ang Ming Dynasty, isang bagong sigaw ng kasarinlan, isang panata na muling itayo ang bansa mula sa abo ng pagkawasak. Ang kanilang unang hakbang, buhayin at pagtibayin muli ang Great Wall. Hindi na sapat ang lumang mga pader na gawa sa lupa at kahoy. Sa ilalim ng Ming, itinayo ang pader gamit ang bato at ladrilyo, pinalakas ng apog at bakal. Ang bawat bloke ay pinanday ng pawis at dugo ng milyong-milyong manggagawa, mga sundalo, mga magsasaka at maging mga bilanggo. Sa kahabaan ng bundok, lambak at disyerto, itinayo ang mahigit 8,000 kilometro ng pinakamatatag na seksyon ng Great Wall. Bawat bantayog at toreng bantay ay may kuta. Bawat kilometro ay may pulutong na handang magbantay laban sa muling pananalakay ng mga tribong mula Hilaga. Ngunit higit pa sa pisikal na depensa, ang Great Wall sa ilalim ng Ming ay naging simbolo ng pambansang identidad. Ito'y naging sagisag ng disiplina, pagkakaisa at diwa ng isang bansang nagpasyang hindi na muling magpapaalipin. Ngulit kapalit ng ingranding proyekto ang hindi masukat na paghihirap. Maraming manggagawa ang namatay sa gutom, sa lamig at sa bigat ng trabahong tila walang katapusan. Sabi nga ng mga matatanda, sa ilalim ng bawat ladrilyo ng Ming Wall, may isang buto ng manggagawa. Isang pader na itinindig sa pawis ngunit tinagisan ng dugo. Isang bantayog ng kapangyarihan, ngunit nililok ng sakripisyo. At habang nakatayo ito, hindi lamang mga kaaway ang pinigil nito. Pinigil din ito ang mismong mga anak ng Sina. Isang pader na hindi lang depensa laban sa pananakop, kundi minsan hadlang din sa sariling kalayaan. Ang Qing Dynasty,
pagbagsak ng pader at ang pagdating ng mga Manchu. Pagsapit ng ika-17 siglo, ang Ming Dynasty ay nanghina. Pinahinaan ng kakiwalian, gutom at mga panloob na rebelyon. Sa hilaga naghihintay ang bagong Persa, ang mga Manchu, isang tribo mula sa rehiyon ng Manchuria na unti-unting lumakas at lumusob patungong timog. Noong 1644, sa gitna ng kaguluhan, bumagsak ang kabisera ng Ming sa Beijing. Isang general ng Ming ang nagbukas ng mga tarangkahan ng Great Wall sa Shanhaiguan upang papasukin ang mga Manchu. Sa isang iglap, ang pader na itinindig upang pigilan ang mga mananakop ay nagsilbing pintuan ng kanilang pagdating. Mula rito, itinatag ng mga Manchu ang Qing Dynasty, ang huling imperial na dinastiya ng Sina. Sa ilalim ng Qing, ang dakilang pader ay hindi na sentro ng depensa. Sa halip ay ito'y iniwan, pinabayaan at unti-unting nilamon ng panahon. Ang pader ay itinayo upang protektahan ang Sina laban sa mga dayuhan. Ngunit sa ironiya ng kasaysayan, hindi ito nakapigil sa pinakahuling pananahop. Ang mismong mga batong bumuo sa dakilang bantayog ay naging saksi sa pagbagsak ng kapangyarihan ng Ming at sa pag-akyat ng Qing. Sa ilalim ng Qing Dynasty, lumawak ang teritoryo ng Sina hanggang Tibet, Mongolia at Xinjiang. Sa laki ng kanilang nasasakupan, hindi na sapat ang Great Wall bilang depensa, sapagkat ang imperyong mismo ay lumampas na sa mga hangganang ito. Ang dakilang pader ay nanatiling nakatayo, ngulit sa katahimikan ng panahon. Mula sa pagiging sandata ng digmaan, naging aniw na lamang ito ng nakaraan. Isang paalala ng nakalipas na pakikibaka, isang monumento ng kahinaan at katatagan ng mga naunang dinastiya. At habang lumilipas ang siglo, ang pader ay nababalot ng damo at alikabok, ngunit hindi kailanmang tuluyang nabura sa alaala ng sambayanan. Ang Qing Dynasty ang nagbigay ng huling yugto ng dakilang pader bilang panangga, at mula rito, ang pader ay hindi na lamang depensa laban sa mga kaaway, kundi naging tagapag-ingat ng kasaysayan. Ang dakilang pader sa panahon ng modernisasyon at kolonisasyon. Pagtapos ng Qing Dynasty, pumasok ang Sina sa isang panahon ng kaguluhan at pagbabago. Sa ika-19 na siglo, dumating ang mga banyagang kapangyarihan, mga British, Pranses, Ruso at Hapones na nagdala ng digmaan, kalakalan at kolonisasyon. Sa harap ng mga makabagong armas at kanyon, ang dakilang pader ay tila naging lipas na bantayog. Hindi na nito kayang humarang sa bala, baril at mga hukbong may teknolohiya na mas makabago kaysa sa mga lumang stratehiya ng nakalahan. Ang Opium Wars, ang digmaang Sino-Japones at iba pang tunggalian ay nagpakita na ang hinaharap ng Sina ay hindi na matutukoy sa pamamagitan lamang ng pader na bato at lupa. Ang dakilang pader ay naiwang katahimikan ng kasaysayan habang ang bansa ay pinapaharian ng mga banyagang impluensya at hati-hating puwersa. Ngunit, kahit tila naglaho ang gamit nito bilang depensa, ang dakilang pader ay nanatiling simbolo ng pagkakaisa at katatagan ng sambayanang Tsino. Habang bumabagsak ang Qing at pumapasok ang Republic of China, unti-unting nagising ang damdaming makabayan. Para sa mga makabayang intelektual at revolusyonaryo, ang pader ay hindi na simpleng harang laban sa kaaway, kundi isang paalala ng lakas na taglay ng mga ninuno. Isang tanong ang namutiwi: kung nagawang tumindig na mga nauna upang magtayo ng ganitong bantayog, bakit hindi natin kayang muling itayo ang ating bayan? Sa panahong ito, ang dakilang pader ay hindi na lamang kasangkapan ng digmaan. Ito'y naging salamin ng pambansang kamalayan.
isang makapangyarihang alaala ng nakaraan at isang inspirasyon sa muling pagtindig ng bansang Sina sa harap ng mga banyaga at ng hamon ng modernong mundo. Ang dakilang pader sa panahon ng Republika at ang pag-usbong ng bagong China. Sa pagbagsak ng Qing Dynasty noong 1911, ipinanganak ang Republic of China. Ngunit sa halip na kapayapaan, nahati ang bansa sa mga warlords, paguluhan at patuloy na impluwensya ng mga banyaga. Sa panahong ito, ang dakilang pader ay naging tahimik na saksi sa paghihirap at pagbabago ng sambayanan. Hindi na ito pinagtibay o ginamit bilang aktibong depensa. Sa halip, ito'y naiwan lumuluma, unti-unting kinakain ng panahon. Ngunit sa kabila ng pagkasira, nagsimulang mabuo ang bagong pananaw. Ang pader ay hindi lamang pader ng bato, kundi pader ng pagkakakilanlan ng China. Noong panahon ng digmaang Sino-Hapones, 1937-1945, ilang bahagi ng dakilang pader ay muling naging larangan ng digmaan. Ang labanan sa Shanhaiguan ay nagpaalala na ang pader ay minsan nang tumayo bilang harang laban sa mga mananakop. Ngunit sa ilalim ng modernong armas at hukbong Hapones, malinaw na ang pader ay hindi na sapat na depensa. Gayunman, ang imahe nito ay nagpatibay sa loob ng mga Tsino, isang simbolo ng paglaban at katatagan sa gitna ng pang-aapi. Pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig at ng digmaang sibil, ipinanganak ang People's Republic of China noong 1949. Sa ilalim ng bagong pamahalaan, muling nagising ang pagkilala sa dakilang pader, hindi bilang sandata, kundi bilang pamana ng kasaysayan at kultura. Ang mga lider ng bagong China ay nagdeklara na ang pader ay isang simbolo ng pagkakaisa ng sambayanan. Ito ang naging tanda na bagaman bumagsak ang mga imperyo at dumaan ang mga mananakop, nananatili pa ring matatag ang diwa ng mga Tsino. Sa panahon ng Republika at pagsilang ng bagong China, ang dakilang pader ay nagbago ng kahulugan mula sa pagiging depensa laban sa kaaway tungo sa pagiging alaala ng nakaraan at inspirasyon para sa hinaharap. Ang dakilang pader sa panahon ng pandaigdigang pagkilala mula sa simbolo ng nasyonalismo tungo sa pamana ng sangkatauhan. Sa kalagitnaan ng ika-20 siglo, nagsimulang makita ang dakilang pader hindi lamang bilang pader ng China, kundi bilang pader ng buong sangkatauhan. Noong 1950s hanggang 1970s, nagsimula ang pamahalaan ng China sa mga proyekto ng pag-aayos at konserbasyon. Ang unang hakbang, ang pagpapanumbalik ng ilang bahagi ng Badaling na naging bukas para sa publiko at mga turista. Mula noon, unti-unting nabago ang pananaw. Mula sa isang dating depensa laban sa mananakop, naging pambansang kayamanan at kalaunan ay pandaigdigang pamana. Noong 1987, kinilala ng UNESCO ang dakilang pader bilang isang World Heritage Site. Ang deklarasyong ito ay nagpatunay na ang pader ay hindi lamang ari-arian ng China, kundi bahagi ng kolektibong kasaysayan ng buong mundo. Sa mga sumunod na dekada, milyon-milyon ng turista mula sa iba't ibang panig ng mundo ang naglalakbay upang masilayan ang pader. Para sa marami, ito ay hindi lamang tanawin, kundi isang paalala ng tiyaga, determinasyon at sakripisyo ng sangkatauhan. Sa gitna ng modernisasyon, teknolohiya at globalisasyon, nananatiling nakatindig ang dakilang pader. Hindi na ito pader na naghihiwalay, kundi tulang na nag-uugnay ng kasaysayan sa kasalukuyan ng isang bansa sa buong mundo at ng tao sa kanyang sariling pinagmulan. Mula sa pagiging sagisag ng kapangyarihan ng mga emperador, naging simbolo ito ng pagkakaisa ng bansa. At ngayon, higit pa roon,
Ito'y naging pamana ng lahat ng tao, sa lahat ng lahi, sa lahat ng panahon. Ang dakilang pader sa panahon ng makabagong Tsina, simbolo ng turismo, teknolohiya at pagkakakilanlan. Sa kasalukuyang panahon, ang dakilang pader ay hindi na lamang bahagi ng kasaysayan. Ito'y naging puso ng modernong pagkakakilanlan ng Tsina. Taon-taon, milyon-milyon ng turista mula sa iba't ibang panig ng mundo ang bumibisita. Mula sa mga pamilya ng lokal na Tsino hanggang sa mga lider ng iba't ibang bansa, ang dakilang pader ay nagsisilbing pangbungad na larawan ng kultura ng Tsina. Sa bawat hakbang sa ibabaw ng mga bato at matarik na hagdan, nararanasan ng mga turista ang isang kakaibang paglalakbay, isang pakiramdam na nakadugtong sila sa nakalipas habang nakatingin sa hinaharap. Sa industriya ng turismo, ang pader ay nagbigay ng malaking ambag sa ekonomiya ng bansa. Mga hotel, negosyo at lokal na komunidad ang nakikinabang mula sa dumadaloy na bisita. Ngunit hindi lamang ang turismo ang nagbigay buhay muli sa dakilang pader. Sa makabagong panahon, ginamit ng pamahalaan at mga skolar ang teknolohiya upang mas mapangalagaan ito. Sa pamamagitan ng satellite imaging, drone surveillance at digital mapping, natutukoy kung aling bahagi ng pader ang nangangailangan ng agarang konserbasyon. Maging ang virtual reality tours ay nilikha upang masilayan ng mga tao sa buong mundo ang kahangahangang tanawin nito kahit hindi pisikal na bumibisita. Higit sa lahat, nananatiling buhay ang simbolismo ng dakilang pader. Ito'y naging larawan ng lakas, disiplina at pagkakaisa ng mga Tsino. Sa bawat pagdiriwang, sa mga palatuntunan ng kultura at maging sa pambansang imahe ng Tsina, ang dakilang pader ay patuloy na nakaukit bilang di matitinag na sagisag ng kanilang lahi. Sa panahon ng globalisasyon, ang dakilang pader ay muling nagbago ng anyo. Mula sa pagiging depensa laban sa kaaway, naging paanyaya para sa mundo. Isang paanyaya na tuklasin, damhin at pahalagahan ang kasaysayan ng isang bansa na ngayoy handang magbahagi ng kanyang pamana sa sangkatauhan. Legacy, ang walang hanggang pamanang iniwan ng Great Wall. Sa pagtatapos ng mahabang paglalakbay ng ating kasaysayan, ang dakilang pader ng Tsina ay hindi lamang nananatiling isang istruktura ng bato at lupa. Ito ay naging buhay na alaala ng tapang, sakripisyo at pangarap ng isang sibilisasyon. Mula sa mga panahong ito'y itinayo upang hadlangan ang mga kaaway, hanggang sa makabagong panahon na ito'y naging simbolo ng kapayapaan at pagkakaisa. Ang pader ay nagsilbing tahimik na saksi sa libu-libong taon ng pagbabago. Ngunit higit pa sa kasaysayan, ang dakilang pader ay nagtuturo ng isang malalim na aral, na kahit gaano kataas at katibay ang ating itinatayong pader, hindi nito lubos na kayang pigilan ang pag-agos ng panahon, ang pagbabago ng lipunan, at ang pagnanais ng tao para sa ugnayan. Ito'y paalala na ang tunay na lakas ng isang bansa ay hindi nasusukat sa haba ng pader, kundi sa lakas ng loob at pagkakaisa ng mga tao. Ngayon, ang dakilang pader ay kinikilala bilang isa sa pinakadakilang pamanang kultural ng sangkatauhan. Ito ay nakalista bilang UNESCO World Heritage Site at kinikilala hindi lamang ng Tsina kundi ng buong mundo bilang testamento ng kakayahan ng tao na lumikha ng bagay na lumalampas sa kanyang panahon. Habang tayo'y nakatayo sa ibabaw ng pader, tinitignan ang walang hanggang tanawinan ng mga bundok at kapatagan. Maaaring titanong ng bawat isa, ano ang maiiwan ating pamana sa mga darating na henerasyon? Sapagkat kung ang dakilang pader ay naitayo upang ipagtanggol ang nakaraan, ang ating mga gawa at pasya naman ngayon
ang siyang magtatayo ng mga pader o tulay na dadalhin ng mundo sa hinaharap. At sa ganitong diwa, ang dakilang pader ng Tsina ay hindi lamang bahagi ng kanilang kasaysayan. Ito'y naging bahagi na rin ng kasaysayan ng buong sangkatauhan. Sa paglalakbay natin mula sa unang bato na itinayo sa ilalim ng pamumuno ni Qin Shi Huang hanggang sa makabagong panahon kung saan ang dakilang pader ay pinangangalagaan bilang pamana ng buong mundo, natunghayan natin hindi lamang ang kasaysayan ng isang estruktura, kundi ang kasaysayan ng isang sambayanang humubog sa daigdig. Ang dakilang pader ng Tsina ay nagsilbing depensa laban sa mga kaaway, simbolo ng kapangyarihan ng mga emperador at larawan ng pangarap ng pagkakaisa. Ngunit sa huli, higit pa rito, ito ay naging paalala ng kahinaan at lakas ng tao. Kahinaan dahil kahit gaano katibay ang pader, hindi nito lubos na mapipigilan ang pagbabago. Lakas dahil sa kabila ng paglipas ng panahon, nananatili itong matatag at buhay na saksi ng ating kakayahang lumikha ng mga bagay na walang hanggan. Ang dakilang pader ay pader na itinayo upang hatiin, ngunit ngayon ay naging tulay upang magbuklod. Mula sa mga sundalong nagbuwis ng buhay upang ito'y maitayo, hanggang sa milyong turistang ngayon ay humahama sa kanyang ganda. Ito ay sumasalamin sa iisang katotohanan na ang mga dakilang likha ng tao ay nagiging bahagi ng buong sangkatauhan. Lampas sa nasyonalidad, relihiyon o panahon. Closing. At habang tayo'y nakatanaw sa mahabang anyo ng dakilang pader, tila ba'y naririnig natin ang mga yapag ng nakaraan, mga mandirigma, magsasaka, emperador, at karaniwang tao na lahat ay nag-ambag upang mabuo ang haligi ng kasaysayang ito. Sa huli, ang tanong na dapat nating pagnilayan ay hindi na lamang paano na itayo ang dakilang pader, kundi ano ang mga pader at tulay na ating itinatayo para sa mga darating na henerasyon. Dahil kung ang dakilang pader ay naging alaala ng Tsina sa mundo, ang ating mga gawa ngayon ay siyang magiging alaala ng mundo sa darating na bukas. Sa dulo ng ating paglalakbay, natunghayan natin ang dakilang pader, hindi lamang na bato, ladrilyo at alabok, kundi tibok ng kasaysayan ng sangkatauhan. Isang pader na itinayo upang hatiin, ngunit ngayon ay nagsisilbing tulay upang magbuklod. Isang pader na nagbantay laban sa takot, ngunit ngayon ay nagiging paalala ng nabukas. Sa bawat yapag ng sundalo, sa bawat pawis ng manggagawa, at sa bawat panalangin ng isang emperador, naroon ang kanilang mga tinig na hanggang ngayon ay sumasabay sa hangin na dumadampi sa matandang bato ng pader. Ngayon ang dakilang pader ay hindi na lamang tanod ng isang karyaan, kundi bantayog ng buong mundo. Isang pamanang nagsasabing, ang lakas ng tao ay hindi lamang nasusukat sa kanyang digmaan, kundi sa kanyang kakayahang lumikha ng mga bagay na tatagal lalampas sa kanya. At habang unti-unting lumulubog ang araw sa likod ng mahahambang bundok, ang pader ay nananatili, tahimik ngunit nagsasalita, matanda ngunit buhay. Isang paalala na ang kasaysayan ay hindi nalilimutan, kundi patuloy na humuhubog sa ating kinabukasan. Sa huli, ang dakilang pader ay hindi lamang pader. Ito ay salamin ng sangkatauhan. At habang tayo'y nagpapatuloy sa ating sariling paglalakbay, ang tanong ay nananatili. Ano ang iiwan nating pader at ano ang ating tulay para sa mga darating na henerasyon? Maraming salamat sa pagsama sa atin sa napakahabang paglalakbay sa kasaysayan ng Great Wall of China.
Kung nagustuhan ninyo ang seryeng ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-click ang notification bell upang lagi kayong updated sa mga bago pa nating kwentong hiwaga at kasaysayan. Ang inyong suporta ang nagsisilbing lakas upang patuloy tayong makalikha ng mga kwentong bumabalik tanaw sa nakaraan at nagbibigay saysay sa ating kasalukuyan. Tandaan, ang bawat komento at pag-share ninyo ay isang maliit lamang na hakbang, ngunit napakalaki naman ang epekto sa ating lumalaking komunidad. Muli, ako'y taos-pusong nagpapasalamat. At hanggang sa muli nating paglalakbay sa mga pader ng kasaysayan, sa mga bundok ng misteryo at sa mga tanong ng ating isipan. Ito ang Mind in Rewind at ito ang ating kwento. Paalam.